Kabanata 1, ang pagkawasak ng Jerusalem. Kung nalaman mo, maging ikaw, kahit man lang sa iyong araw, ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan. Ngunit ngayon lihim sa iyong mga mata, sapagkat ang mga araw ay darating sa iyo, na ang iyong mga kaaway ay maglalagay ng isang kanal sa palibot mo, at ikaw ay kukubkuban, at iingatan ka sa lahat ng dako, at ilalagay ka sa lupa, at ang iyong mga anak sa loob mo, at hindi nila iiwan sa iyo ang isang bato sa ibabaw ng isa, sapagkat hindi mo alam ang oras ng iyong pagdalaw. Lucas Kapitulo 19 versikulo 42 hanggang 44. Mula sa tuktok ng Olivet, tumingin si Jesus sa Jerusalem. Makatarungan at mapayapa ang tanawing inilatag sa harapan niya. Panahon iyon ng Paskwa, at mula sa lahat ng lupain ang mga anak ni Jacob ay nagtipon doon upang ipagdiwang ang dakilang pambansang kapistahan. Sa gitna ng mga halamanan at ubasan, at mga luntiang dalasdis na natatakpan ng mga tolda ng mga peregrino, ay bumangon ang hagdan-hagdang burol, ang marangel na mga palasyo, at malalaking tanggulan ng kabisera ng Israel. Ang anak na babae ng Sion ay tila sa kanyang kapalaluan ay nagsabi, "Ako ay nakaupo bilang isang reyna at hindi makakakita ng kalungkutan, bilang kaibig-ibig noon, at itinuring ang kanyang sarili na ligtas sa pagsang-ayon ng langit, tulad Noong una, ang maharlikang minstrel ay umawit, maganda sa sitwasyon, ang kagalakan ng buong lupa, ay bundok Sion, ang lungsod ng dakilang hari." Awit Kapitulo 48 versikulo 2. Sa buong view ay ang mga nakamamanghang gusali ng templo. Ang mga sinag ng papalubog na araw ay nagpapaliwanag sa manyebe na kaputian ng marmol nitong mga dingding at kumikinang mula sa gintong tarangkahan at tore at tuktok. Ang kasakdalan ng kagandahan, nakatayo ito, ang pagmamalaki ng bansang Hudyo. Anong anak ng Israel ang makakatingin sa tanawin ng walang kilig sa kagalakan at paghanga? Ngunit malayong iba pang mga kaisipan ang nasa isip ni Jesus. Nang siya ay malapit na, nakita niya ang lungsod, at iniyakan niya ito. Lucas Kapitulo 19 versikulo 41. Sa gitna ng pandaigdigang pagsasaya ng matagumpay na pagpasok, habang ang mga sanga ng palma ay kamakaway, habang ang mga natutuwang Hosanna ay gumising sa mga alingawngaw ng mga burol, at libu-libong tinig ang nagpahayag sa kanya na hari, ang manunubos ng mundo ay napuspos ng biglaan at mahiwagang kalungkutan. Siya, ang anak ng Diyos, ang ipinangako ng Israel, na ang kapangyarihan ay nagtagumpay sa kamatayan at tinawag ang mga bihag nito mula sa libingan, ay lumuluha, hindi sa ordinaryong kalungkutan, kundi sa matinding, hindi mapigil ang paghihirap. Ang kanyang mga luha ay hindi para sa kanyang sarili, bagamat alam niya kung saan patungo ang kanyang mga paa. Sa harap niya ay nakalatag ang Getsemani, ang tanawin ng kanyang nalalapit na paghihirap. Ang pintuang bayan ng Tupa ay nakikita rin, na kung saan sa loob ng maraming siglo ay dinala ang mga biktima para sa paghahain, at kung saan ay magbubukas para sa kanya kapag siya ay dapat na dalhin tulad ng isang kordero sa katayan. Isaias Kapitulo 53 versikulo 7. Hindi kalayuan ng Kalbaryo, ang lugar ng pagpapako sa krus. Sa landas na malapit ng tahaki ni Kristo ay dapat mahulog ang lagim ng malaking kadiliman habang gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang isang handog para sa kasalanan. Ngunit hindi ang pagninilay-nilay sa mga tagpong ito ang nagbigay ng anino sa kanya sa oras na ito ng kagalakan. Walang pag-aalinlangan sa kanyang sariling paghihirap na higit sa tao ang nagpalabo sa di makasariling espiritong iyon. Siya ay umiyak para sa libu-libong mapapahamak na Jerusalem, dahil sa pagkabulag at kawalan ng pagsisisi ng mga taong siya ay naparito upang pagpalain at iligtas. Ang kasaysayan ng higit sa 1,000 taon ng espesyal na pabor at pangangalaga ng Diyos, na ipinakita sa piniling mga tao, ay bukas sa mata ni Jesus. Naroon ang bundok Moria, kung saan ang anak ng pangako, isang hindi lumalaban na biktima, ay iginapos sa altar, sa gisag ng pag-aalay ng anak ng Diyos. Doon ang tipan ng pagpapala, ang maluwalhating pangako ng Mesiyas, ay pinagtibay sa Ama ng matatapat. Genesis Kapitulo 22 versikulo 9, 16 hanggang 18. Doon ang apoy ng hain na umaakyat sa langit mula sa giikan ni Ornan ay pinawi ang espada ng mapangwasak na anghel. Unang Kronika Kapitulo 21, angkop na simbolo ng sakripisyo at pamamagitan ng tagapagligtas para sa mga taong nagkasala. Ang Jerusalem ay pinarangalan ng Diyos sa ibabaw ng buong lupa. Ang Panginoon ay pinili ang Sion,
ninais niya ito para sa kanyang tahanan. Awit Kapitulo 132 versikulo 13. Doon, sa loob ng maraming panahon, binigkas ng mga banal na propeta ang kanilang mga mensahe ng babala. Doon ay iwinagayway ng mga pari ang kanilang mga insenso, at ang ulap ng insenso, kasama ang mga panalangin ng mga sumasamba, ay umakyat sa harap ng Diyos. Doon araw-araw ang dugo ng mga pinatay na tupa ay inialay, na nakaturo sa kordero ng Diyos. Doon ay inihayag ni Jehovah ang kanyang presensya sa ulap ng kaluwalhatian sa itaas ng luklukan ng awa. Doon nakapatong ang paanan ng mahiwagang hagdan na iyon na nag-uugnay sa lupa sa langit, Genesis Kapitulo 28 versikulo 12, Juan Kapitulo 1 versikulo 51, ang hagdan kung saan bumaba at umakyat ang mga anghel ng Diyos, at nagbukas sa mundo ng daan patungo sa pinakabanal sa lahat. Kung ang Israel bilang isang bansa ay napanatili ang kanyang katapatan sa langit, ang Jerusalem ay tatayo na sana magpakailanman, ang inirang ng Diyos. Jeremias Kapitulo 17 versikulo 21 hanggang 25. Ngunit ang kasaysayan ng pinabura ng mga tao ay isang talaan ng pagtalikod at paghihimagsik. Nilabanan nila ang biyaya ng langit, inabuso ang kanilang mga pribilehyo, at binaliwala ang kanilang mga pagkakataon. Bagamat ang Israel ay tinuya ang mga sugo ng Diyos, at hinamak ang kanyang mga salita, at ginamit sa maling paraan ang kanyang mga propeta, Ikalawang Kronika Kapitulo 36 versikulo 16, ipinahayag pa rin niya ang kanyang sarili sa kanila, bilang, ang Panginoong Diyos, maawain at mapagbiyaya, mahabang pagtitiis, at sagana sa kabutihan at katotohanan, Exodo Kapitulo 34 versikulo 6, sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi, ang kanyang awa ay nagpatuloy sa pagsusumamo nito. Sa higit pa sa habag na pagmamahal ng isang ama para sa anak na kanyang pangangalaga, ang Diyos ay nagpadala sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo, na bumangon sa tamang panahon, at nagsugo, sapagkat siya ay nahabag sa kanyang bayan, at sa kanyang tahanan. Ikalawang Kronika Kapitulo 36 versikulo 15. Nang mabaygo ang pagtutol, pagsusumamo, at pagsaway, ipinadala niya sa kanila ang pinakamagandang regalo ng langit, hindi, ibinuhos niya ang buong langit sa isang regalo na iyon. Ang anak ng Diyos mismo ay isinugo upang makiusap sa hindi nagsisisi na lungsod. Si Kristo ang nagdala sa Israel bilang isang magandang baging palabas ng Ehipto. Awit Kapitulo 80 versikulo 8. Ang kanyang sariling kamay ang nagpaueyes ng mga pagano sa harap nito. Itinanim niya ito, sa isang napakabungang burol. Ang kanyang pag-aalaga ng tagapag-alaga ay nagbakod dito. Ang kanyang mga lingkod ay ipinadala upang alagaan ito. Ano pa kaya ang nagawa pa sa aking ubasan, bulalas niya, na hindi ko nagawa rito. Isayas Kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 4. Bagamat nang siya ay umaasa na ito ay mamunga ng mga ubas, ito ay nagbunga ng mga ligaw na ubas, gayunpaman na may nananabik na pag-asa ng pamumangga. Siya ay personal na pumunta sa kanyang ubasan, kung ito ay maaaring maligtas mula sa pagkawasak. Siya ay naghukay sa paligid ng kanyang baging, pinutol niya ito at inalagaan. Siya ay hindi napapagod sa kanyang mga pagsisikap na iligtas ang baging na ito ng kanyang sariling itinanam. Sa loob ng 3 taon ng Panginoon ng liwanag at kaluwalhatian ay pumasok at lumabas sa kanyang mga tao. Siya ay lumakad na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo, tinatalian ang mga bagbag na puso, pinalaya ang mga nakagapos, pinanumbalik ang paningin sa mga bulag, pinalalakad ang payle at nakarinig ang mga bingi, nililinis ang mga ketungin, binubuhay ang mga patay, at ipinangangaral ang ebanghelyo sa mga dukha. Gawa Kapitulo 10 versikulo 38, Lucas Kapitulo 4 versikulo 18, Mateo Kapitulo 11 versikulo 5. Sa lahat ng uri ay itinawag ang magiliw na panawagan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan. Mateo Kapitulo 11 versikulo 28. Bagamat ginantimpalaan ng masama para sa kabutihan, at pagkamuhi sa kanyang pag-ibig, Awit Kapitulo 109 versikulo 5, siya ay matatag na itinuloy ang kanyang misyon ng awa. Hindi kailanman tinanggihan ng mga naghanap ng kanyang biyaya. Isang walang tirahan na palaboy, kahihiyan at kahirapan sa kanyang araw-araw na kapalaran, nabuhay siya upang maglingkod sa mga pangangailangan at pagaanan ang mga paghihirap ng mga tao,
upang makiusap sa kanila na tanggapin ang kaloob ng buhay. Ang mga alon ng awa, na binugbog ng mga matigas na pusong iyon, ay bumalik sa isang mas malakas na alon ng kahabag-habag, hindi maipahayag na pag-ibig. Ngunit si Israel ay tumalikod sa kanyang matalik na kaibigan at tanging katulong. Ang mga pagsusumamo ng kanyang pag-ibig ay hinamak, ang kanyang mga payo ay tinanggihan, ang kanyang mga babala ay kinutya. Ang oras ng pag-asa at pagpapatawad ay mabilis na lumipas, halos puno na ang saro ng matagal ng ipinagpaliban na puot ng Diyos. Ang ulap na nagtitipon sa mga panahon ng apostasya at paghihimagsik, na ngayon ay itim sa kabehan, ay malapit ng sumabog sa isang taong nagkasala, at siya na tanging makapagliligtas sa kanila mula sa kanilang nalalapit na kapalaran ay binaliwala, inabuso, itinakwil, at malapit ng ipako sa krus. Kapag si Kristo ay dapat ibitin sa krus ng Kalbaryo, ang araw ng Israel bilang isang bansang kinalulugdan at pinagpala ng Diyos ay magwawakas. Ang pagkawala ng kahit isang kaluluwa ay isang kalamidad na walang hanggan kaysa sa mga pakinabang at kayamanan ng isang mundo. Ngunit habang tinitingnan ni Kristo ang Jerusalem, ang kapahamakan ng isang buong lungsod, isang buong bansa, ay nasa harapan niya, ang lungsod na iyon, ang bansang iyon, na minsan ay pinili ng Diyos, ang kanyang kakaibang kayamanan. Iniyakan ng mga propeta ang apostasya ng Israel at ang kakilakilabot na mga kapahamakan kung saan dinalaw ang kanilang mga kasalanan. Nais ni Jeremias na ang kanyang mga mata ay maging bukal ng luha, upang siya ay umiyak araw at gabi para sa mga napatay sa anak na babae ng kanyang bayan, para sa kawan ng Panginoon na dinalang bihag. Jeremias Kapitulo 9 versikulo 1, 13-17. Ano, kung gayon, ang kalungkutan niya na ang makahulang sulyap ay kinuha, hindi mga taon, kundi mga edad. Nakita niya ang mapangwasak na anghel na may tibak na itinaas laban sa lungsod na napakatagal ng tahanan ni Jehovah. Mula sa tagaytay ng Olivet, ang mismong lugar pagkatapos ay inookupahan ni Titus at ng kanyang hukbo, siya ay tumingin sa kabila ng lambak sa mga sagradong korte at portiko, at sa maluha-luha na mga mata ay nakita niya, sa kakilakilabot na pananaw, ang mga pader na napapaligiran ng mga dayuhang hukbo. Narinig niya ang yapak ng mga hukbong naghahanda para sa digmaan. Narinig niya ang tinig ng mga ina at mga anak na humihingi ng tinapay sa kinubkob na lungsod. Nakita niya ang kanyang banal at magandang bahay, ang kanyang mga palasyo at mga tore, na ibinigay sa apoy, at kung saan sila nakatayo, isang bantan lamang ng nagbabagang mga guho. Sa pagtingin sa mga kapanahunan, nakita niya ang mga taong pinagtipan na nakakalat sa bawat lupain, tulad ng mga pagkawasak sa baybayin ng disyerto. Sa pansamantalang kaparusahan na malapit ng mahulog sa kanyang mga anak, nakita niya ang unang bunot mula sa saro ng puot na sa huling paghatol ay dapat niyang ibuhos sa mga latak nito. Ang banal na awa, nananabik na pag-ibig, ay natagpo ang nabigkas sa mga malungkot na salita, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw na pumapatay sa mga propeta, at bamabato sa mga sinugo sa iyo, gaano kadalas kong nais na tipunin ang iyong mga anak, gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanya, manok sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw ninyo. O kung ikaw, isang bansang inibig higit sa lahat, ay nalaman ang panahon ng iyong pagdalaw, at ang mga bagay na nauukol sa iyong kapayapaan, nanatili akong anghel ng katarungan, tinawag kita sa pagsisisi, ngunit walang kabuluhan. Ito ay hindi lamang mga tagapaglingkod, mga delegado, at mga propeta, na iyong tinanggihan at tinanggihan, kundi ang banal ng Israel, ang iyong manunubos. Kung ikaw ay nawasak, ikaw lamang ang mananagot. Hindi kayo lalapit sa akin, upang magkaroon kayo ng buhay. Mateo Kapitulo 23 versikulo 37, Juan Kapitulo 5 versikulo 40. Nakita ni Kristo sa Jerusalem ang isang simbolo ng mundo na tumigas sa kawalan ng pananampalataya at paghihimagsik, at nagmamadali upang harapin ang mga ganting hatol ng Diyos. Ang mga paghihirap ng isang nahulog na lahi, na dumidiin sa kanyang kaluluwa, pinilit mula sa kanyang mga labi ang labis na mapait na sigaw. Nakita niya ang talaan ng kasalanan na bakas sa paghihirap, luha, at dugo ng tao. Ang kanyang puso ay naantig ng walang katapusang awa para sa mga nagdadalamati at nagdurusa sa lupa, siya ay nagnanais na mapawi silang lahat. Ngunit kahit ang kanyang kamay ay hindi maaaring ibalik ang agos ng kabihan ng tao, kakaunti ang hahanapin ng kanilang tanging pinagmumulan ng tulong. Handa niyang ibuhos ang kanyang kaluluwa hanggang sa kamatayan,
upang dalhin ang kaligtasan sa kanilang abot, ngunit kakaunti ang lalapit sa kanya upang magkaroon sila ng buhay. Luha ang kamahalan ng langit. Ang anak ng walang hanggang Diyos na nababagabag sa espiritu, yumuko sa dalamhati. Pinuno ng eksena ang buong langit ng pagtataka. Ang eksenang iyon ay naghahayag sa atin ng labis na pagkamakasalanan ng kasalanan, ipinapakita nito kung gaano kahirap ang gawain, kahit para sa walang hanggang kapangyarihan, na iligtas ang mga nagkasala mula sa mga kahihinatnan ng paglabag sa batas ng Diyos. Si Jesus, na tumitingin sa huling henerasyon, ay nakita ang mundo na nasasangkot sa isang panlilinlang na katulad niyaong naging sanhi ng pagkawasak ng Jerusalem. Ang malaking kasalanan ng mga Hudyo ay ang kanilang pagtanggi kay Kristo, ang malaking kasalanan ng mundong Kristiyano ay ang kanilang pagtanggi sa batas ng Diyos, ang pundasyon ng kanyang pamahalaan sa langit at lupa. Ang mga utos ni Jehovah ay hahamakin at iwawala. Milyon-milyong nasa pagkaalipin sa kasalanan, mga alipin ni Satanas, na nakatakdang magdusa sa ikalawang kamatayan, ay tumangging makinig sa mga salita ng katotohanan sa kanilang araw ng pagdalaw. Grabeng pagkabulag, kakaibang infatuation. 2 araw bago ang Paskwa, nang si Kristo sa huling pagkakataon ay umalis sa templo, pagkatapos tuligsain ang pagpapaimbabaw ng mga pinunong Hudyo, muli siyang lumabas kasama ang kanyang mga alagad sa bundok ng mga olibo at naupo kasama nila sa madaming dalasdis na tinatanaw ang lungsod. Muli niyang pinagmasdan ang mga pader nito, ang mga tore nito, at ang mga palasyo nito. Muli niyang namasdan ang templo sa nakasisilaw nitong kaningningan, isang diadema ng kagandahan na pumuputong sa sagradong bundok. 1,000 taon bago nito, pinalaki ng salmista ang paglingap ng Diyos sa Israel sa paggawa ng kanyang banal na bahay na kanyang tahanan, nasa Salem din ang kanyang tabernakulo, at ang kanyang tahanang dako sa Sion. Pinili niya ang lipi ni Juda, ang bundok Sion na kanyang inibig. At itinayo niya ang kanyang santuaryo tulad ng matataas na palasyo. Awit Kapitulo 76 versikulo 2, 78-68, 69. Ang unang templo ay naitayo noong pinakamaunlad na yugto ng kasaysayan ng Israel. Ang malalaking imbakan ng kayamanan para sa layuning ito ay tinipon ni Haring David, at ang mga plano para sa pagtatayo nito ay ginawa sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos. Unang Kronika Kapitulo 28 versikulo 12-19. Natapos ni Solomon, ang pinakamatalino sa mga monarko ng Israel, ang gawain. Ang templong ito ay ang pinakakahanga-hangang gusali na nakita ng mundo. Gayunpaman, ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Haggai, tungkol sa ikalawang templo, ang kaluwalhatian ng huling bahay na ito ay magiging dakila kaysa sa una. Aking yayanig ang lahat ng mga bansa, at ang nasa ng lahat ng mga bansa ay darating, at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Haggai 2:9-7. Matapos ang pagkawasak ng templo ni Nabucodonosor, ito ay muling itinayo mga 500 taon bago ang kapanganakan ni Kristo ng isang tao na mula sa isang habang buhay na pagkabihag ay bumalik sa isang wasak at halos desyerto na bansa. Noon ay may mga matatandang lalaki sa kanila na nakakita ng kaluwalhatian ng templo ni Solomon, at umiyak sa pundasyon ng bagong gusali, na ito ay dapat na napakababa kaysa sa una. Ang damdaming nanag ay pilit na inilarawan ng propeta, sino ang naiwan sa inyo na nakakita sa bahay na ito sa kanyang unang kaluwalhatian? At paano mo ito nakikita ngayon? Hindi ba ito sa iyong paningin kung ihahambing ito bilang wala? Haggai 2:3, Ezra 12 minuto pasado 3:00. Pagkatapos ay ibinigay ang pangako na ang kaluwalhatian ng huling bahay na ito ay dapat na mas dakila kaysa sa nauna. Ngunit ang ikalawang templo ay hindi nakapantay sa una sa kadakilaan, nito ay pinabanal ng mga nakikitang tanda ng banal na presensya na nauukol sa unang templo. Walang pagpapakita ng supernatural na kapangyarihan upang markahan ang pagtatalaga nito. Walang nakitang ulap ng kaluwalhatian na pumuno sa bagong itinayong santuaryo. Walang apoy mula sa langit ang bumaba upang sunugin ang hain sa altar nito. Ang Shekinah ay hindi natumahan sa pagitan ng mga kerubin sa kabanal-banalang dako, ang kaban, ang luklukan ng awa, at ang mga tapyas ng patoto ay hindi masusumpungan doon. Walang tinig na tumunog mula sa langit upang ipaalam sa nagtatanong na saserdote ang kalooban ni Jehovah.
Sa loob ng maraming siglo ang mga Hudyo ay walang kabuluhang nagsikap na ipakita kung saan ang pangako ng Diyos na ibinigay ni Hagay ay natupad, gayon may binulag ng kapalaluan at kawalan ng pananampalataya ang kanilang isipan sa tunay na kahulugan ng mga salita ng propeta. Ang ikalawang templo ay hindi pinarangalan ng ulap ng kaluwalhatian ni Jehovah, kundi ng buhay na presensya ng isa na kung saan nananahan ang kabuuan ng pagka-Diyos sa katawan, na ang Diyos mismo ay nahayag sa laman. Ang pagnanasa ng lahat ng mga bansa ay dumating na sa kanyang templo nang magturo at magpagaling ang lalaki ng Nazareth sa mga sagradong korte. Sa harapan ni Kristo, at dito lamang, ang ikalawang templo ay higit sa una sa kaluwalhatian. Ngunit inilagay ni Israel mula sa kanya ang inihandog na kaloob ng langit. Kasama ang mapagpakumbabang guro na lumipas sa araw na iyon mula sa ginintoang pintuang bayan nito, ang kaluwalhatian ay tuluyan ng umalis sa templo. Natupad na ang mga salita ng tagapagligtas, ang inyong bahay ay naiwan sa inyo na sira. Mateo Kapitulo 23 versikulo 38. Ang mga alagad ay napuno ng pagkamangha at pagtataka sa hula ni Kristo tungkol sa pagbagsak ng templo, at ninais nilang maunawaan ng higit pa ang kahulugan ng kanyang mga salita. Ang kayamanan, paggawa, at kasanayan sa arkitektura ay higit sa 40 taon ay malayang ginugol upang pagandahin ang mga kariligan nito. Si Herodes na dakila ay nagbuhos dito ng parehong kayamanan ng Roma at kayamanan ng mga Hudyo, at maging ang emperador ng mundo ay pinagyaman ito ng kanyang mga regalo. Napakalaking mga blok ng puting marmol, na halos hindi kapanipaniwala ang laki, na ipinasa mula sa Roma para sa layuning ito, ay nabuo bilang isang bahagi ng istruktura nito, at sa mga ito ay tinawag ng mga alagad ang atensyon ng kanilang guro, na nagsasabi, tingnan ninyo kung anong uri ng mga bato at kung anong mga gusali ang naririto. Marcos Kapitulo 13 versikulo 1. Sa mga salitang ito, ginawa ni Jesus ang solemna at nakagugulat na tugon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang maiiwan dito na isang bato sa ibabaw ng isa, na hindi ibabagsak. Mateo Kapitulo 24 versikulo 2. Sa pagbagsak ng Jerusalem, iniugnay ng mga alagad ang mga pangyayari sa personal na pagparito ni Kristo sa temporal na kaluwalhatian upang kunin ang trono ng universal na imperyo, upang parusahan ang mga hindi nagsisisi na mga Hudyo, at alisin mula sa bansa ang pamatok ng Roma. Sinabi sa kanila ng Panginoon na siya ay darating sa pangalawang pagkakataon. Kaya't sa pagbanggit ng mga paghatol sa Jerusalem, ang kanilang isipan ay bumalik sa pagdating na iyon. At habang sila ay nagtitipon sa paligid ng tagapagligtas sa bundok ng mga olibo, sila ay nagtanong, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanglibutan? Verse 3. Ang kinabukasan ay maawang natabunan mula sa mga alagad. Kung naunawaan sana nila sa oras na iyon ang dalawang kakilakilabot na katotohanan, ang pagdurusa at kamatayan ng manunubos, at ang pagkawasak ng kanilang lungsod at templo, sila ay nalulula sa takot. Iniharap ni Kristo sa kanila ang isang balangkas ng mga kilalang kaganapan na magaganap bago ang pagtatapos ng panahon. Ang kanyang mga salita noon ay hindi pa lubos na naunawaan, ngunit ang kahulugan ng mga ito ay dapat na ihayag habang kailangan ng kanyang mga tao ang pagtuturo na ibinigay doon. Ang propesya na kanyang binigkas ay doble sa kahulugan nito. Habang inilalarawan ang pagkawasak ng Jerusalem, inilarawan din ito ang mga kakilabutan sa huling dakilang araw. Ipinahayag ni Jesus sa nakikinig na mga alagad ang mga hatol na babagsak sa apostatang Israel, at lalo na ang ganting paghihiganti na darating sa kanila dahil sa kanilang pagtanggi at pagpapako sa krus sa Mesiyas. Ang hindi mapag-aalinlangan ng mga palatandaan ay mauuna sa kakilakilabot na kasukdulan. Ang kinatatakutang oras ay darating ng biglaan at mabilis. At binalaan ng tagapagligtas ang kanyang mga tagasunod, kapag nakita nga ninyo ang kasuklam-suklam na paninira, na sinalita ni Daniel na propeta, na nakatayo sa dakong banal, sinumang bumabasa, ay maunawaan niya smiley face kung magkagayo'y magsitakas ang mga nasa Judea sa mga bundok. Mateo Kapitulo 24 versikulo 15, 16, Lucas Kapitulo 21 versikulo 20, 21. Kapag ang mga idolatrosong pamantayan ng mga Romano ay dapat na itayo sa banal na lupa, na umaabot ng ilang furlong sa labas ng mga pader ng lungsod, kung gayon ang mga tagasunod ni Kristo ay makakahanap ng kaligtasan sa pagtakas. Kapag ang tanda ng babala ay dapat makita, ang mga tatakas ay hindi dapat mag-antala.
Sa buong lupain ng Judea, gayon din sa Jerusalem mismo, ang hudyat ng pagtakas ay dapat na agad na sundin. Siya na nagkataon na nasa bubungan ng bahay ay hindi dapat bumaba sa kanyang bahay, kahit na iligtas ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Yaong mga nagtatrabaho sa bukid o ubasan ay hindi dapat maglaan ng panahon upang bumalik para sa panlabas na kasuotan na itinabi habang sila ay dapat na nagpapagal sa init ng araw. Hindi sila dapat mag-alinlangan kahit isang sandali, baka sila ay masangkot sa pangkalahatang pagkawasak. Sa paghahari ni Herodes, ang Jerusalem ay hindi lamang pinaganda ng husto, ngunit sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga tore, mga pader, at mga kuta, na nagdaragdag sa likas na lakas ng sitwasyon nito, ito ay naging tila hindi magugupo. Siya na sa panahong ito ay naghula sa publiko ng pagkawasak nito, ay, tulad ni Noe sa kanyang panahon, ay tatawaging baliw na alarmista. Ngunit sinabi ni Kristo, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mateo Kapitulo 24 versikulo 35. Dahil sa kanyang mga kasalanan, ang puot ay tinulig sa laban sa Jerusalem, at ang kanyang matigas na ulo na kawalan ng pananampalataya ay nagbigay ng tiyak sa kanyang kapahamakan. Ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Mikas, dinggin ninyo ito, isinasamo ko sa inyo, kayong mga pinuno ng sangbahayan ni Jacob, at mga prinsipe ng sangbahayan ni Israel, na napupuot sa kahatulan, at pinipilipit ang buong katwiran. Kanilang itinatayo ang Sayon ng dugo, at ang Jerusalem ng kasamaan. Ang mga pinuno niya'y humahatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niyaon ay nagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya'y nanghuhula dahil sa salapi, gayon may sila'y sisandal sa Panginoon, at magsasabi, hindi ba ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang masamang darating sa atin. Mikas Kapitulo 3 versikulo 9 hanggang 11. Matapat na inilarawan ng mga salitang ito ang tiwali at mapagmatuwid sa sarili ng mga naninirahan sa Jerusalem. Habang sinasabing mahigpit nilang sinusunod ang mga tuntunin ng kautusan ng Diyos, nilalabag nila ang lahat ng mga simulain nito. Kinamumuhian nila si Kristo dahil ang kanyang kadalisayan at kabanalan ay nagpahayag ng kanilang kasamaan, at inakusahan nila siya bilang dahilan ng lahat ng mga kaguluhang dumating sa kanila bilang bunga ng kanilang mga kasalanan. Kahit na alam nila na siya ay walang kasalanan, ipinahayag nila na ang kanyang kamatayan ay kailangan para sa kanilang kaligtasan bilang isang bansa. Kung pababayaan natin siya ng ganito, sabi ng mga pinunong Hudyo, ang lahat ng tao ay maniniwala sa kanya, at magsisiparito ang mga Romano at kukunin kapwa ang ating lugar at bansa. Juan Kapitulo 11 versikulo 48. Kung si Kristo ay isinakripisyo, maaari silang muling maging isang malakas at nagkakaisang bayan. Sa gayon sila ay nangatuwiran, at sila ay sumang-ayon sa pasya ng kanilang mataas na saserdote, na higit na mabuti para sa isang tao ang mamatay kaysa ang buong bansa ay mapahamak. Kaya itinayo ng mga pinunong Hudyo ang Sayon sa pamamagitan ng dugo, at ang Jerusalem ng kasamaan. Mikas Kapitulo 3 versikulo 10. Gayunpaman, habang pinapatay nila ang kanilang tagapagligtas dahil sinaway niya ang kanilang mga kasalanan, ganoon din ang kanilang katwiran sa kanilang sarili kung kaya't itinuring nila ang kanilang sarili bilang mga taong kinalulugdan ng Diyos at inaasahan na ililigtas sila ng Panginoon mula sa kanilang mga kaaway. Kaya nga, pagpapatuloy ng propeta, ang Sayon dahil sa inyo ay aararoy na parang bukid, at ang Jerusalem ay magiging mga bantan, at ang bundok ng bahay ay gaya ng mga matataas na dako ng gubat. Verse 12. Sa loob ng halos 40 taon matapos ang kapahamakan ng Jerusalem ay ipahayag ni Kristo mismo, ipinagpaliban ng Panginoon ang kanyang mga paghatol sa lungsod at sa bansa. Kahanga-hanga ang mahabang pagtitiis ng Diyos sa mga tumatanggi sa kanyang ebanghelyo at sa mga pumatay sa kanyang anak. Ang talinghaga ng walang bungang puno ay kumakatawan sa pakikitungo ng Diyos sa bansang Hudyo. Ang utos ay lumabas na, ibaba mo ito, bakit pinapahirapan ito ang lupa? Lucas Kapitulo 13 versikulo 7, ngunit ang banal na awa ay nailigtas pa ito ng kaunti pa. Marami pa rin sa mga Hudyo ang walang alam sa katangian at gawain ni Kristo. At ang mga bata ay hindi nasiyahan sa mga pagkakataon o natanggap ang liwanag na tinanggihan ng kanilang mga magulang. Sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol at ng kanilang mga kasama, pasisinaw ng Diyos ang liwanag sa kanila. Sila ay pahihintulutan na makita kung paano natupad ang propesya,
hindi lamang sa pagsilang at buhay ni Kristo, kundi sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang mga anak ay hindi hinatulan dahil sa mga kasalanan ng mga magulang, ngunit nang may kaalaman sa lahat ng liwanag na ibinigay sa kanilang mga magulang, tinanggihan ng mga anak ang karagdagang liwanag na ipinagkaloob sa kanilang sarili, sila ay naging kabahagi ng mga kasalanan ng mga magulang, at pinunan ng sukat ng kanilang kasamaan. Ang mahabang pagtitiis ng Diyos sa Jerusalem ay nagpapatunay lamang sa mga Hudyo sa kanilang matigas ang ulo na kawalan ng pagsisisi. Sa kanilang pagkapuot at kalupitan sa mga alagad ni Jesus ay tinanggihan nila ang huling handog ng awa. Pagkatapos ay inalis ng Diyos ang kanyang proteksyon mula sa kanila at inalis ang kanyang kapangyarihang pumipigil kay Satanas at sa kanyang mga anghel, at ang bansa ay naiwan sa kontrol ng pinuno na kanyang pinili. Itinakwil ng kanyang mga anak ang biyaya ni Kristo, na magbibigay sa kanila ng kakayahan na supilan ang kanilang masasamang udyok, at ngayon ang mga ito ay naging mga mananakop. Pinukaw ni Satanas ang pinakamabangis at pinakamasamang hilig ng kaluluwa. Ang mga lalaki ay hindi nangatuwiran, sila ay lampas sa katwiran, na kontrolado ng simbuyo ng damdamin at bulag na galit. Naging Saturday aniko sila sa kanilang kalupitan. Sa pamilya at sa bansa, sa mga pinakamataas at pinakamababang uri, nagkaroon ng hinala, inggit, puot, alitan, paghihimagsik, pagpatay. Walang kaligtasan kahit saan. Ang mga kaibigan at kamag-anak ay nagtaksil sa isa't isa. Pinatay ng mga magulang ang kanilang mga anak, at ang mga anak ng kanilang mga magulang. Ang mga pinuno ng mga tao ay walang kapangyarihan na pamahalaan ang kanilang sarili. Ang hindi makontrol na mga hilig ay ginawa silang mga tyrant. Ang mga Hudyo ay tumanggap ng maling patuto upang hatulan ang inosenteng anak ng Diyos. Ngayon ang mga maling akusasyon ay ginawang hindi tiyak ang kanilang sariling buhay. Sa pamamagitan ng kanilang mga pagkilos ay matagal na nilang sinasabi, patigilan ang banal ng Israel sa harap namin. Isaias Kapitulo 30 versikulo 11. Ngayon ay ipinagkaloob ang kanilang pagnanais. Hindi na sila ginulo ng takot sa Diyos. Si Satanas ang pinuno ng bansa, at ang pinakamataas na awtoridad ng sibil at relihiyon ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ang mga pinuno ng magkasalungat na paksayon kung minsan ay nagkakaisa upang pandarambong at pahirapan ang kanilang kaawa-awang mga biktima, at muli silang bumagsak sa puwersa ng isa't isa at pinatay ng walang awa. Kahit na ang kabanalan ng templo ay hindi napigilan ang kanilang kakilakilabot na bangis. Ang mga mananamba ay pinabagsak sa harap ng dambana, at ang santuwaryo ay nadamhan ng mga katawan ng mga pinatay. Ngunit sa kanilang bulag at lapastangan na pagpapalagay ang mga pasimuno ng impyernong gawaing ito ay hayagang ipinahayag na wala silang takot na ang Jerusalem ay mawawasak, sapagkat ito ay sariling lungsod ng Diyos. Upang maitatag ang kanilang kapangyarihan ng higit na matatag, sinuhulan nila ang mga huwad na propeta upang ipahayag, kahit na habang kinubkob ng mga hukbong Romano ang templo, na ang mga tao ay maghihintay ng pagliligtas mula sa Diyos. Hanggang sa huli, maraming tao ang nanghahawakan ng mahigpit sa paniniwala na ang kataas-taasan ay mamagitan para sa pagkatalo ng kanilang mga kalaban. Ngunit tinanggihan ng Israel ang banal na proteksyon, at ngayon ay wala na siyang depensa. Malungkot na Jerusalem, napunit ng mga panloob na pagtatalo, ang dugo ng kanyang mga anak na pinatay ng mga kamay ng isa't isa na namumula sa kanyang mga lansangan, habang ang mga dayuhang hukbo ay bumagsak sa kanyang mga kuta at pinapatay ang kanyang mga lalaking mandirigma. Ang lahat ng mga hula na ibinigay ni Kristo tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem ay natupad sa titik. Naranasan ng mga Hudyo ang katotohanan ng kanyang mga salita ng babala, sa panukat na inyong isusukat, ito ay muling isusukat sa inyo. Mateo Kapitulo 7 versikulo 2. Lumitaw ang mga palatandaan at kababalaghan, nagbabadya ng kapahamakan at kapahamakan. Sa kalagitnaan ng gabi isang hindi likas na liwanag ang sumikat sa templo at sa altar. Sa mga ulap sa paglubog ng araw ay nakalarawan ang mga karwahe at mga lalaking mandirigma na nagtitipon para sa labanan. Ang mga pari na naglilingkod sa gabi sa santuwaryo ay natakot sa mahiwagang mga tunog, ang lupa ay nanginig, at isang pulutong ng mga tinig ang narinig na sumisigaw, tayo na umalis dito. Ang malaking silangan na tarangkahan, na napakabigat na halos hindi na maisara ng maraming tao, at sinigurado ng napakalaking rehas na bakal na nakakabit ng malalim sa simento ng matibay na bato, binuksan sa hating gabi, nang walang nakikitang kalayaan, ngayon,
The History of the Jews, Aklat 13. Sa loob ng 7 taon, isang lalaki ang nagpatuloy na umahan at bumaba sa mga lansangan ng Jerusalem, na nagpapahayag ng mga kabihan na darating sa lungsod. Sa araw at gabi ay umaawit siya ng ligaw na pandalamhati, isang tinig mula sa silangan. Isang boses mula sa kanluran. Isang boses mula sa apat na hangin. Isang tinig laban sa Jerusalem at laban sa templo. Isang tinig laban sa mga lalaking ikakasal at mga ikakasal. Isang tinig laban sa buong bayan, ibon. Ang kakaibang nilalang na ito ay ikinulong at hinampas, ngunit walang reklamong lumabas sa kanyang mga labi. Para insultuhan at abusuhin ang sagot niya ay, sa aba ng Jerusalem. Sa aba ng mga naninirahan doon. Ang kanyang sigaw ng babala ay hindi tumigil hanggang sa siya ay napatay sa pagkubkob na kanyang inihula. Walang sinumang Kristiyano ang namatay sa pagkawasak ng Jerusalem. Si Kristo ay nagbigay ng babala sa kanyang mga alagad, at lahat ng naniwala sa kanyang mga salita ay naghintay para sa ipinangakong tanda. Kapag nakita ninyong napaligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, sabi ni Jesus, kung magkagayo'y talastesan ninyo na ang pagkawasak ni Yaon ay malapit na. Kung magkagayo'y ang mga nasa Judea ay magsitakas sa mga bundok, at ang mga nasa gitna nito ay umalis. Lucas Kapitulo 21 versikulo 20, 21. Matapos mapalibutan ng mga Romano sa ilalim ni Cestius ang lungsod, hindi nila inaasahan na tinalikuran ang pagkubkob ng ang lahat ay tila favorable para sa agarang pagsalakay. Ang kinubkob, nawalan ng pag-asa sa matagumpay na paglaban, ay nasa punto ng pagsuko, nang ang Romanong general ay umatras ng kanyang mga puwersa nang walang kahit anong dahilan. Ngunit ang maawang probidensya ng Diyos ay namamahala sa mga kaganapan para sa ikabubuti ng kanyang sariling bayan. Ang ipinangakong tanda ay ibinigay na sa naghihintay na mga Kristiyano, at ngayon ay isang pagkakataon ng inihandog para sa lahat ng nais, na sumunod sa babalan ng tagapagligtas. Ang mga kaganapan ay labis na pinawalang bisa na ang mga Hudyo o ang mga Romano ay hindi dapat hadlangan ang pagtakas ng mga Kristiyano. Sa pag-atres ni Cestius, ang mga Hudyo, salaying mula sa Jerusalem, hinabol matapos ang kanyang retiradong hukbo, at habang ang dalawang puwersa ay ganap na nakikibahagi, ang mga Kristiyano ay nagkaroon ng pagkakataon na umalis sa lungsod. Sa oras na ito ang bansa ay naalis na rin sa mga kaaway na maaaring nagsumikap na harangin sila. Sa panahon ng pagkubkob, ang mga Hudyo ay nagtipon sa Jerusalem upang ipagdiwang ang pista ng mga tabernikulo, at sa gayon ang mga Kristiyano sa buong lupain ay nagawang gumawa ng kanilang pagtakas ng hindi nababagabag. Agad silang tumakas patungo sa isang lugar na ligtas, ang lungsod ng Pela, sa lupain ng Perea, sa kabila ng Jordan. Ang mga hukbong Hudyo, na humahabol kay Cestius at sa kanyang hukbo, ay bumagsak sa kanilang likuran ng may kabangisan na nagbabanta sa kanila ng ganap na pagkawasak. Napakahirap na nagtagumpay ang mga Romano sa kanilang pag-urong. Ang mga Hudyo ay nakatakas na halos walang pagkatalo, at kasama ang kanilang mga samsam ay nagbalik sa Jerusalem bilang tagumpay. Ngunit ang maliwanag na tagumpay na ito ay nagdala lamang sa kanila ng kasamaan. Ito ay nagbigay inspirasyon sa kanila ng espiritu ng matigas ang ulo na paglaban sa mga Romano na mabilis na nagdulot ng hindi masasabing kapahamakan sa napapahamak na lungsod. Kakilakilabot ang mga kalamidad na dumating sa Jerusalem nang ang pagkubkob ay ipagpatuloy ni Tito. Ang lungsod ay namuhunan sa panahon ng Paskwa, nang ang milyon-milyong Hudyo ay nagtipon sa loob ng mga pader nito. Ang kanilang mga tindahan ng probisyon, na kung maingat na iingatan ay magiging panesto sa mga naninirahan sa loob ng maraming taon, ay dati nang nawasak sa pamamagitan ng paninibugho at paghihiganti ng mga naglalaban ng paksayon, at ngayon ang lahat ng kakilakilabot na gutom ay naranasan. Isang takal ng trigo ang naibenta sa halagang 1 talento. Napakatindi ng kirot ng gutom anupat kinakagat ng mga tao ang katad ng kanilang mga sinturon at mga sandalyas at ang pantikip ng kanilang mga kalasag. Napakaraming tao ang magnanakaw sa gabi upang mang-alap ng mga ligaw na halaman na tumutubo sa labas ng mga pader ng lungsod, bagaman marami ang hinuli at pinatay sa malupit na pagpapahirap, at kadalasan ang mga bumalik ng ligtas ay ninakawan ng kanilang napupulot sa napakalaking panganib. Ang pinaka-hindi makataong pagpapahirap ay ginawa ng mga nasa kapangyarihan, upang pilitin mula sa mga taong nangangailangan ang huling kakaunting supply na maaaring naitago nila.
At ang mga kalupitan na ito ay hindi madalas na ginagawa ng mga tao na sa kanilang sarili ay pinakakain, at nagnanais lamang na mag-ipon ng isang tindahan ng probisyon para sa hinaharap. Libo-libo ang namatay sa taggutom at salot. Ang likas na pagmamahal ay tila nawasak. Ninakawan ng mga asawang lalaki ang kanilang mga asawa, at ang mga asawa ay kanilang mga asawa. Makikita ang mga bata na inaagaw ang pagkain sa bibig ng kanilang matatandang magulang. Ang tanong ng propeta, malilimutan ba ng isang babae ang kanyang anak na pasusuhin? Nakatanggap ng sagot sa loob ng mga pader ng napapahamak na lungsod na iyon. Ang mga kamay ng kahabag-habag na babae ay niluto ang kanilang sariling mga anak, sila ang kanilang pagkain sa pagkawasak ng anak na babae ng aking bayan. Isayas Kapitulo 49 versikulo 15, Panaghoy Kapitulo 4 versikulo 10. Muling natupad ang babalang propesya na ibinigay 14 na siglo bago, ang malambot at maselang babae sa gitna ninyo, na hindi naghahangad na ilagay ang talampakan ng kanyang paa sa lupa dahil sa kasalanan at kahinaan, ang kanyang mata ay magiging masama sa asawa ng kanyang dibdib, at sa kanyang anak na lalaki, at sa kanyang anak na babae, at sa kanyang mga anak na kanyang ipanganganak, sapagkat kanyang kakainin sila dahil sa kakulangan ng lahat ng mga bagay na lihim sa pagkubkob at kagipitan, kung saan ang iyong kaaway ay magpapahirap sa iyo sa iyong mga pintuang daan. Deuteronomio Kapitulo 28 versikulo 56-57. Sinikap ng mga pinunong Romano na takutin ang mga Hudyo at sa gayo'y naging dahilan upang sumuko sila. Yaong mga bilanggo na lumaban ng madakip, ay hinagupit, pinahirapan, at ipinako sa krus sa harap ng pader ng lungsod. Daan-daan ang araw-araw na pinapatay sa ganitong paraan, at ang kakilakilabot na gawain ay nagpatuloy hanggang sa kahabaan ng lambak ng Husafat at sa Kalbaryo. Ang mga krus ay naitayo ng napakaraming bilang na halos walang puwang na makagalaw sa gitna nila. Napakalubha ang pagdalaw anupat ang kakilakilabot na pagsuwi na binigkas sa harap ng luklukan ng paghatol ni Pilato, mapasa amin ang kanyang dugo, at sa aming mga anak. Mateo Kapitulo 27 versikulo 25. Kusang loob sana ni Titus na wakasan ang nakakatakot na tanawin, at sa gayon ay nailigtas ang Jerusalem sa buong sukat ng kanyang kapahamakan. Napuno siya ng sindik nang makita niya ang mga bangkay ng mga patay na nakahandusay sa mga lambak. Tulad ng isang nabighani, tumingin siya mula sa taluktok ng Olivet sa napakagandang templo at nag-utos na huwag hawakan ang isang bato nito. Bago tangkaing ang kina ng moog na ito, gumawa siya ng time na panawagan sa mga pinunong Hudyo na huwag pilitin na dungisan ng dugo ang sagradong lugar. Kung sila ay lalabas at lumaban sa ibang lugar, walang Romano ang dapat lumabag sa kabanalan ng templo. Si Josephus mismo, sa isang napakahusay na panawagan, ay nakiusap sa kanila na sumuko, upang iligtas ang kanilang sarili, ang kanilang lungsod, at ang kanilang lugar ng pagsamba. Ngunit ang kanyang mga salita ay sinagot ng mapait na sumpa. Inihagis sa kanya ang mga Kupido, ang kanilang huling tao na tagapamagitan, habang siya ay nakatayo na nagsusumamo sa kanila. Tinanggihan ng mga Hudyo ang mga pagsusumamo ng anak ng Diyos, at ngayon ang paglalahad at pagsusumamo ay lalo lamang silang naging determinado na lumaban hanggang sa huli. Walang kabuluhan ang pagsisikap ni Titus na iligtas ang templo, isang mas dakila kaysa sa kanya ang nagpahayag na walang isang bato ang may iwan sa ibabaw ng isa pa. Ang bulag na pagmamatigas ng mga pinunong Hudyo, at ang mga kasuklam-suklam na krimen na ginawa sa loob ng kinubkob na lungsod, ay nagpasigla sa lagim at galit ng mga Romano, at sa wakas ay nagpasya si Titus na kunin ang templo sa pamamagitan ng bagyo. Ipinasya niya, gayunpaman, na kung maaari ay dapat itong iligtas mula sa pagkawasak. Ngunit ang kanyang mga utos ay hindi pinansin. Pagkatapos niyang magretiro sa kanyang tolda sa gabi, ang mga Hudyo, na lumabas sa templo, ay sumalakay sa mga kawal sa labas. Sa pakikibaka, isang firebrand ang itinapon ng isang sundalo sa isang siwang sa beranda, at agad na nagliyab ang mga silid na may linyang sidro sa paligid ng banal na bahay. Si Titus ay sumugod sa lugar, na sinundan ng kanyang mga general at lehyonaryo, at inutusan ang mga sundalo na pawiin ang apoy. Ang kanyang mga salita ay hindi pinakinggan. Sa kanilang galit, ang mga sundalo ay naghagis ng nagliliyab na mga tatak sa mga silid na nasa tabi ng templo, at pagkatapos ay pinatay nila sa kanilang mga espada ang napakaraming mga nakahanap ng kanlungan doon. Damaloy ang dugo sa hagdan ng templo na parang tubig.
Libu-libong mga Hudyo ang namatay. Sa itaas ng tunog ng labanan, narinig ang mga tinig na sumisigaw, Ikabod, ang kaluwalhatian ay nawala. Nasumpungan ni Titus na imposibleng masuri ang galit ng kawal, pumasok siya kasama ang kanyang mga opisyal, at pinagmasdan ang loob ng sagradong edipisyo. Pinuno sila ng kaningningan ng pagkamangha, at dahil ang apoy ay hindi pa tumagos sa banal na lugar, siya ay gumawa ng isang huling pagsisikap na iligtas ito, at sumibol, muling pinayuhan ang mga kawal na manatili sa pagsulong ng sunog. Sinikap ng senturyon na Liber Alis na pilitin ang pagsunod sa kanyang mga tauhan ng katungkulan, ngunit kahit na ang paggalang sa emperador ay nagbigay daan sa galit na galit laban sa mga Hudyo, sa mabangis na kaguluhan sa labanan, at sa walang kabusugan na pag-asa ng pandarambong. Nakita ng mga kawal ang lahat ng bagay sa kanilang paligid na nagniningning ng ginto, na kumikinang na nakasisilaw sa mabangis na liwanag ng apoy, inakala nila na ang hindi mabilang na mga kayamanan ay nakalagay sa santuaryo. Isang sundalo, na hindi napansin, ang nagtulak ng isang sulong na sinindihan sa pagitan ng mga bisagra ng pinto, ang buong gusali ay nagliyab sa isang iglap. Ang nakabubulag na usok at apoy ay nagpilit sa mga opisyal na umatras, at ang marangal na gusali ay naiwan sa kapalaran nito. Ito ay isang kakilakilabot na panuurin sa mga Romano, ano ito sa Hudyo. Ang buong taluktok ng burol na namumuno sa lungsod, ay nagliliyab na parang bulkan. Sunod-sunod na bumagsak ang mga gusali na may matinding pagbagsak, at nilamon sa maapoy na kalaliman. Ang mga bubong na sidro ay parang mga kumot ng apoy, ang ginintuan ng mga taluktok ay kumikinang na parang mga spike ng pulang ilaw, ang mga tore ng tarangkahan ay nagpadala ng matataas na haligi ng apoy at usok. Ang mga kalapit na burol ay naliwanagan, at ang mga madilim na grupo ng mga tao ay nakitang nanunood sa kakilakilabot na pagkabalisa sa pag-usad ng pagkawasak. Ang mga pader at kaitaasan ng mataas na lungsod ay puno ng mukha, ang ilan ay namumutla sa matinding paghihirap ng kawalan ng pag-asa, ang iba ay namumutla na hindi nakakatulong sa paghihiganti. Ang mga hiyawa ng mga kawal na Romano habang sila'y tumatakbong parut-par ito, at ang mga hiyawa ng mga naghihimagsik na namamatay sa apoy, ay naghalo sa dagandong ng apoy at dumadagandong na tunog ng mga nahuhulog na kahoy. Ang alingaw-ngaw ng mga bundok ay tumugon o nagpabalik sa hiyawan ng mga tao sa kaitaasan, sa buong pader ay umalangaw-ngaw ang hiyawan at panaghoy, ang mga lalaking namamatay sa taggutom ay nagtipon ng kanilang natitirang lakas upang magbigkas ng sigaw ng dalamhati at kapanglawan. Ang pagpatay sa loob ay mas kakilakilabot kaysa sa panuurin mula sa labas. Ang mga lalaki at babae, matanda at bata, mga rebelde at mga pari, yaong mga lumaban at yaong mga humihingi ng awa, ay pinutol sa walang habas na pagpatay. Ang bilang ng mga napatay ay lumampas sa bilang ng mga pumatay. Ang mga lehiyonaryo ay kinailangang umakyat sa limpak-limpak na mga patay upang ipagpatuloy ang gawain ng pagpuksa. Milman, The History of the Jews, Aklat 16. Matapos ang pagkawasak ng templo, ang buong lungsod ay nahulog sa mga kamay ng mga Romano. Iniwan ng mga pinuno ng mga Hudyo ang kanilang hindi magugupo na mga tore, at natagpuan sila ni Titus na nag-iisa. Tinitigan niya sila ng may pagkamangha, at ipinahayag na ibinigay sila ng Diyos sa kanyang mga kamay, dahil walang mga makina, gaano man kalakas, ang maaaring mineglaban sa mga kahangahangang battlements. Ang lungsod at ang templo kapwa ay giniba hanggang sa kanilang mga pundasyon, at ang lupang kinatatayuan ng banal na bahay ay inararo tulad ng isang bukid. Jeremias Kapitulo 26 versikulo 18. Sa pagkubkob at pagpatay na sumunod, higit sa 1,000,000 ng mga tao ang namatay, ang mga nakaligtas ay dinala bilang mga bihag, ibinenta bilang mga alipin, hinaladkad sa Roma upang purihin ang tagumpay ng mananakop, itinapon sa mga mababangas na hayop sa mga amphitheatro, o nakakalat bilang mga walang tirahan na gumagala sa buong mundo. Ginawa ng mga Hudyo ang kanilang sariling mga tanikala, na puno nila para sa kanilang sarili ang saro ng paghihiganti. Sa lubos na pagkawasak na nangyari sa kanila bilang isang bansa, at sa lahat ng mga kabehan na sumunod sa kanila sa kanilang pagkalat, sila ay umaani lamang ng ani na inihasak ng kanilang sariling mga kamay. Sabi ng propeta, O Israel, nilipol mo ang iyong sarili, sapagkat ikaw ay nahulog sa iyong kasamaan. Oseas Kapitulo 13 versikulo 9, 14:1.
Ang kanilang mga pagdurusa ay madalas na kinakatawan bilang isang parusang binisita sa kanila sa pamamagitan ng direktang utos ng Diyos. Sa gayon ang dakilang manlilinlang ay naghahangad na itago ang kanyang sariling gawa. Sa pamamagitan ng matigas na pagtanggi sa banal na pag-ibig at awa, ang mga Hudyo ay naging sanhi ng pag-alis ng proteksyon ng Diyos mula sa kanila, at si Satanas ay pinahintulutan na mamuno sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Ang kakilakilabot na mga kalupitan na isinagawa sa pagkawasak ng Jerusalem ay isang pagpapakita ng kapangyarihang mapaghiganti ni Satanas sa mga sumusuko sa kanyang kontrol. Hindi natin malalaman kung magkano ang utang natin kay Kristo para sa kapayapaan at proteksyon na ating tinatamasa. Ang pumipigil na kapangyarihan ng Diyos ang humahadlang sa sangkatauhan na ganap na makapasa sa ilalim ng kontrol ni Satanas. Ang mga masuwayin at hindi nagpapasalamat ay may malaking dahilan para sa pasasalamat sa awa at mahabang pagtitiis ng Diyos sa pagpigil sa malupit, mapagpahamak na kapangyarihan ng masama. Ngunit kapag ang mga tao ay lumampas sa mga limitasyon ng banal na pagtitiis, ang pagpigil na iyon ay aalisin. Ang Diyos ay hindi tumatayo sa makasalanan bilang tagapagpatupad ng hatol laban sa paglabag, ngunit iniiwan niya sa kanilang sarili ang mga tumatanggi sa kanyang awa, upang anihin ang kanilang inihasek. Bawat sinag ng liwanag na tinanggihan, bawat babala na hinahamak o hindi pinakinggan, bawat pagnanasa na ipinagkakalob, bawat pagsuwi sa kautusan ng Diyos, ay isang binhing inihasek na nagbubunga ng hindi nagkukulang na ani nito. Ang Espiritu ng Diyos, na patuloy na nilalabanan, ay sa wakas ay inalis mula sa makasalanan, at pagkatapos ay walang natitira na kapangyarihan upang kontrolin ang masasamang hilig ng kaluluwa, at walang proteksyon mula sa masamang hangarin at puot ni Satanas. Ang pagkawasak ng Jerusalem ay isang nakakatakot at solemna na babala sa lahat na walang kabuluhan sa mga alok ng banal na biyaya at lumalaban sa mga pagsusumamo ng banal na awa. Kailanman ay hindi binigyan ng mas tiyak na patuto sa pagkamuhi ng Diyos sa kasalanan at sa tiyak na kaparusahan na babagsak sa nagkasala. Ang hula ng tagapagligtas tungkol sa pagdalaw ng mga paghatol sa Jerusalem ay magkakaroon ng isa pang katuparan, kung saan ang kakilakilabot na pagkawasak na iyon ay isang malabong anino lamang. Sa kapalaran ng piniling lungsod ay makikita natin ang kapahamakan ng mundo na tumanggi sa awa ng Diyos at yamurak sa kanyang batas. Madilim ang mga tala ng paghihirap ng tao na nasaksihan ng mundo sa mahabang siglo ng krimen. Ang puso ay nagkakasakit, at ang isip ay nanlulupaypay sa pagmumuni-muni. Kakilakilabot ang naging resulta ng pagtanggi sa awtoridad ng langit. Ngunit isang eksenang mas madilim ang ipinakita sa mga paghahayag ng hinaharap. Ang mga talaan ng nakaraan, ang mahabang prosesyon ng mga kaguluhan, mga tunggalian, at mga himagsikan, ang paglalaban ng mandirigma, na may kaguluhang ingay, at mga kasuotang na balot ng dugo, Isayas Kapitulo 9 versikulo 5, ano ang mga ito? Sa kaibahan sa mga kakilakilabot sa araw na iyon kung kailan ang nagpipigil na espiritu ng Diyos ay ganap na aalisin mula sa mas asama, hindi na mapipigilan ang pagsiklab ng pagsinta ng tao at puot ni Satanas. Makikita ng sanlibutan, na hindi kailanman nangyari, ang mga resulta ng pamamahala ni Satanas. Ngunit sa araw na iyon, gaya ng panahon ng pagkawasak ng Jerusalem, ang bayan ng Diyos ay maliligtas, ang bawat isa na masusumpungang nakasulat sa mga buhay. Isayas Kapitulo 4 versikulo 3. Ipinahayag ni Kristo na siya ay darating sa ikalawang pagkakataon upang tipunin ang kanyang mga tapat sa kanyang sarili, kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga lipi sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At susuguin niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta, at titipunin nila ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo. Mateo Kapitulo 24 versikulo 30-31. Kung magkagayoy sila na hindi sumusunod sa ebanghelyo ay mapupuksa ng espiritu ng kanyang bibig at malilipol sa ningning ng kanyang pagparito. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 2 versikulo 8. Gaya ng Israel noong unang panahon, sinisira ng masama ang kanilang sarili, nahuhulog sila sa kanilang kasamaan. Sa pamamagitan ng isang buhay ng kasalanan, inilagay nila ang kanilang mga sarili sa hindi pagkakasundo sa Diyos, ang kanilang mga kalikasan ay naging napakasama sa kasamaan, na ang pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian ay para sa kanila ay isang apoy na tumutupok.
Mag-ingat ang mga tao na baka mapabayaan nila ang aral na ipinarating sa kanila sa mga salita ni Kristo. Habang siya ay nagbabala sa kanyang mga alagad tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem, na nagbibigay sa kanila ng tanda ng nalalapit na kapahamakan, upang sila ay makatakas, kaya't binalaan niya ang daigdig tungkol sa araw ng huling pagkawasak at binigyan sila ng mga tanda ng paglapit nito, upang ang lahat ng magnanais ay makatakas mula sa galit na darating. Ipinahayag ni Jesus, magkakaroon ng mga tanda sa araw, at sa buwan, at sa mga bituin, at sa lupa ay kabagabagan ng mga bansa. Lucas Kapitulo 21 versikulo 25, Mateo Kapitulo 24 versikulo 29, Marcos Kapitulo 13 versikulo 24 hanggang 26, Apokalipsis Kapitulo 6 versikulo 12 hanggang 17. Yaong mga nakakakita sa mga tagapagpahiwatig na ito ng kanyang pagparito ay dapat, malalaman na ito ay malapit na, maging sa mga pintuan. Mateo Kapitulo 24 versikulo 33. Magbantay nga kayo, ang kanyang mga salita ng payo. Marcos Kapitulo 13 versikulo 35. Sila na nakikinig sa babala ay hindi may iwan sa kadiliman, na ang araw na yaon ay aabutan sila ng hindi nalalaman. Ngunit sa mga hindi magpupuyat, ang araw ng Panginoon ay darating na. Gaya ng magnanakaw sa gabi. Unang Tesalonika Kapitulo 5 versikulo 2 hanggang 5. Ang daigdig ay hindi na handang papurihan ang mensahe para sa panahong ito kaysa sa pagtanggap ng mga Hudyo sa babala ng tagapagligtas tungkol sa Jerusalem. Dumating kung maaari, ang araw ng Diyos ay darating nang hindi nalalaman ng mga hindi maka-Diyos. Kapag ang buhay ay nangyayari sa kanyang walang pagbabago na pag-ikot, kapag ang mga tao ay nasisipsip sa kasiyahan, sa negosyo, sa trapiko, sa paggawa ng pera, kapag pinalalaki ng mga pinuno ng relihiyon ang pag-unlad at kaliwanagan ng daigdig, at ang mga tao ay nahihilo sa isang huwad na seguridad, kung gayon, kung paanong ang hating gabi na magnanakaw ay nagnanakaw sa loob ng hindi nababantayang tahanan, gayon din ang biglaang pagkawasak sa mga pabaya at hindi maka-Diyos, at hindi sila makakatakas. Verse 3. Dito nagtatapos ang Kabanata 1. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.